Halo mga kapatid. Ay, pakli na kita, pakli. Nga di na kita hito sumat istihanan SA. Eastern Samar, gimbaliktad la. Balitaw, gyopihing nga morning. Desyembre 22 na kita Lunes nga adlaw. Tulo na la kaadlaw, Pasko na. Nganduha na la kaadlaw nga pag-islilip, Pasko na. Asya nga nakarasikas kita, nakarahibot. Kay damoy ging kakabisihan. An may da kuno pagkakabisihan ate at kauuga. Isa light kung magiging simplit at selebrasyon. Basta itaton damdamin ng puso at damdamin. Ugiya ang dami pag-accept. Diri lang po ng mga bonus, mga good news, mga CNEI, mga SRI, mga PI, tanan na nga mga I. Kundi yan dami pag-receive at doon priceless nga regalo at ni dear God ni Baby Jesus. 2025 anyos na nakakalabay. Karami di destasyon DYS ato niyo mga kapamilya agin mamayuyo syempre ito naman ni Sam ni Tita Ruth. Balitaw ni Ate Ruth Rivera Abunda, Tita Itian ni Ate Jennifer. Ano kahit patapuan ni Kuya Buboy nga nagbakay. Well-deserved liwat ito nga bakasyon, Kuya. Siyempre, Chef the Cubes. Dinulhog naman nga ito kahiluagan. Nga na natin liwat dedi taking engineer ni Kuya Yufem. Engineer Coach Yufem. Time out anay nanay Mernan yung favoritism. Unina paano da Kuya Yufem? Ay tabaga babaliw nga engineer Kuya RV the Diyos. Para doon may mga load dyan. Kaya nakakonect iton mga pag-gratis nga Wi-Fi connectivity DICT. Diyaman na syudad ng Borongan na City Hall. Thanks much nga dakan DICT. Dahira dito libre nga Wi-Fi. Isan didihiton City Grounds. Sa pangadahit may tilang dapit Kuya Yufem. Kaya lang medyo nagubas-ubas naman hiya. Ay sorry. Hinda mo na ito nakakonect. Maging ano pa man. Pwede ka mag-watch sa live streaming. Kung bisi-bisihan naman kamo nga di talaga kam kakatutok. Ito niyo mga beautiful eyes. Di dahil on screen. Itayo cellphone. Tapos, pwede naman kan man mati. Ipinagi tayo cellphone. Paki-download lahat itong apps nga Kuya Yufem. PBS receiver. Dahil ito ng mga Android nga phone. Ada itong Play Store. Tapos, sa naman medyo may pagkapihikan. Ngadto ka mo Apple Store. I-download la niyo PBS receiver nga apps. Diri hiyagi bugate pirala ka bytes. So diri naman hiya mapaul ko na medyo diri papaulon na niyo cellphone. Diri palito hiya ma-occupy talaga hin espasyo di danyo cellphone. Sige. Para liwat niyo kamo hibatian. Para liwat kamo niyo. Para kami niyo hibatian. Ano ba yan? Tinanglanggid kamo regaluhan di ni Ate Suset Pretensyo hin chocolate. Tapos dito, kung feel niyo man matihan na iba pa nga mga estasyon ni DYS Radyo Pilipinas from Batanes nga daw Lusulu, Hatawi-Tawi, ato dito, yung makikita mga my friend.
liwat kami niyo mabatian. Ito naghihiningama nga ang mga cellphone may dala FM nakakamonitor la FM oras sa EM na walay. So gayon na ininiyo nga dakan Kuya Art. Paki-download lahat ton apps nga PBS receiver. Ay 20 minutos na nakalabay alas 9. Ay mapahat kitahin mga good news. Pamasko nga mga good news. Ay kumusta natin mga arisgaduhan nga mga entrepreneur. Gayon ininira paka-income, kadugangan nga kita mga kugihan, arisgaduhan, mag-life. Uy, di thanks much, Kuya Noy. Ginirestoryahan naman natin ng mga kugihan. Bisaya po yan. Dinhin naman natin, sa merengan edita Sugbo, kugihan. Dinhin naman natin mga arisgaduhan. Sisisyon again. Ato naman mga arisgaduhan nga mga kaapihan konseho. Ang sanggunian panglungsod, ang syudadan Borongan take note, twice na inihira, nagdumaren special session, tapos ang Biyernes, regular session po at nira, yan na, in regular session, bangin na naman kadugangan nga good news, Kuya Noy, thanks much, ini nga pa-update. Kuya Noy, aparihado, sa paitaw niya ito nasasaligan, hita mga staff ni Aspa Secretary ni Kuya Ambit Acampado. Labo nga, salamat. Sige, matimpaog kita, kataliwan na natin pagkaurisa kangina na sumat istihanan para makapahat na naman kita yung good news. Sana all, kunoit ate. Ano kuno ngay kamlay, din mamayuyo ni Mano Gobyerno. Oy, tanan ka damay, din mamayuyo, kumaaram lakam. Gigupihin nga mga kabadak, mga patahop na lagod in town. Sana asyait nga. Aman damit linulok forward. Ita Disembre, kay damit mga pahimudlay ni Mano Gobyerno. National government. Tapos sa itong mga LGU, nagsusumikap damitira. Makapaghatag, naniniguro damitira nga mga paghatag in mga kalungganayan. Nagahitaira mga empleyado, laki pait na mga job order, mga casual, o contract of service. Kaya, ikaw tanalan sa ringan to ni Sartinasa. Naman SDS nabi kung alam ta kuno mo pa ila kuno na magdaray ta magturo dapat na kami hit in general kami nga mga kawani ni Mano Gobyerno rank and file dinadala na late mo pa nga tindog mo pa nga kabadak napadisan in beautiful smile kay to pa ni civil service ikaramihan mga kawani ang gobyerno bisait masulit nipon kinanglan nakangisi nga nagsiserbisyo publiko. Uy, ito na pinakikita na ni Kuya Yufem ang mga picture it. Yufem paki nalahaakot. Paki-sinyales kung may mga reporta natin, mga my friend, yun naka-thumbs up ang atin nag-actitya as SP Secretary Ati Mamang. Kaya ito din ang punto gin-confirm na atan mga financial manager ang LG Borongan. Antun good news. Yun, take note na may chat, mahusay naman. Ay di nakalibutan itang mga talagudji nga pahalipay at nagbibigay kulay na rin ng world. Para makapag-share naman kita in random act of kindness. Balita para liwat natin may ipan na pamasko ato natin mga pinalangga uy na may namamasko nag-holy night ng mga chikiting para liwat kita makashare para liwat natin may balon Kuya Yufem kinasya na pag-log out natin nakalibot so balita joke nadungid madamait tanging Diyos lamang ang nakakaalam dyan
Karawta na lang kami, dear God. Asya man, bisan kami hit kung mga sasagwakan. Yun, naitsadto ngayon ang picture yan. Mahitiging papakianan ni Ate Katrina, ni Doktora Katrina, again sa sayod. Na natin mga financial manager. Yes, yan na yung Kuya Manuel Cho. Tapos yan to naman, nga super beautiful, nga tikang magbakay. Tikang naman, sobra-sobrang kabisihan, deserve the mate nira pagbabakasyon. Yung Ate Kathleen, Attorney Kathleen Kainday. Ito, my Church of Floor Leader. Take note, nag-preside na sabi nga, sesyon mo, pwede man kang isi, Kuya Euphem. Iyo, Ate Kuya Roseanne Dasay, po ato nag-preside na sabi nga sesyon, 25th regular session hadton SP. Yung Ate Roseanne Dasay, po iton acting City Vice Mayor. Ito Syudad Han Borongan o LGU Borongan. Di, nasa ring Ate Jennifer. Ate Pen, kumusta panahon? Ingat lagi ato. Pinamimiss talaga ini Jennifer, Tita Ruth, Ate Pen. Nasyat ngiging papakita nga mga iginahatag nga mga insentibo ni Mano Goberno nga dahita mga kawan mahihit mga karigunan, mahihit mga issuances, circular, panganit administrative order naton na presidente may puhit niya mga batayan, mga pagsurundan ha in English pa guidelines. As mag-update liwat kita pinaka-latest itong panahon. Sana unina hiton evening. Di naman mag-tinaria sa pagkina. Kung atin pagbabasiyan at reflection, hitesirak ni Mr. Sun. Mas na ito namon portahan palibhasay glass hiya. Masigod nga dito iya regions. Doon na siya nita pasakin good news. Balitaw sana diri lain daman patahap Mr. Sun kay kaninan early morning maaram at iya nga ni bugos tikang kagabi nga dan maagahon pay Kuya Euphem nga wara ka podesian ti pakani kay stasyon sigad tuan uran-uran palibasay Christmas man good. It's Christmassy, mauran-uran, mataghem. Kaya ade, 28 minutos na, nakalabay alas 9, ang mga nagmisa, ang sining ba, na misa di Aguinaldo, nagkakamata na kamya na, kanina pa kuno ate. Wali kuno sagad kaya mo yung ngadungkuton. Balita oro ni na aton i-share adton nahikay natin nga balita tikang naman hanggen na tratar hanggen sesyonan han mga aresgaduhan nga magbaralaod ang syudadan Borongan. Take note, hindi lang po yan it legislative body itong LG Borongan na August body tanan po yan nga mga pamalauranan diniton aton tagsa-tagsang mga LGU bisibisihan puitira kay kun ano mait nga mga pitad giging papatuman iton aton na mga LGU kinahanglan it in mga legislative measure appropriation ordinance badida mga resolusyon sa legapihin maupay report it executive nga legislative kay matalunoy pagdalagan adton na pagpapatuman ang mga proyekto programa sugad man ang pagpapadangat liwat hin mga kalungganayan. Tadi nga kung may friend kaloy nga po Amerika pagkapilanay Kuya Euphem ugaring kay wala na didahan at pantry mga kadilaanay ka kananay bining sige yun na makadulog nga ni kita mag-recaudar kita kaya sa ring pangani ni ate susit pretensyo di taira nagbubugiok ang mga shoppers but sigun may talaga mga munar kami kay tikin na matada. Pero anyways, damo nga salamat.
Gadilanay kita hadton uni na ngayon updan kita hadton natin liwat bagets diding estudyante hiton Eastern Summer National Comprehensive High School hiyo Kuya Bench. Kaya hidyos ang mga gwapingin natin nga mga pasirong gadilanay kita it's 9:30. Gimpainamdam kita ni Guwapo RV. Hindi daw wala pa ako lanit kan RV kanimsik kay iton aton ni Kuya Yufem. Mismo gobernador it Eastern Samara adi mananarit anay kami. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ako si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko magkasundo tayo, pareho lang naman maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pamamahalan, pagbibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko.
kulay na diwa ng Pasko. Yes, maupay nga katsaret, Kuya Yufem. Ay kaya sisiring utang laanay ha kay anay. Wala, di pa naman. Naton, game produce kayo ini. Ito natin mga my friend, the central office, ito na PBS mismo. Ito na amon busing. Ay, hindi pa naman natin di na kay paano kaya yung Kuya Yufem it pag wara dito na screen. Ala daw, kay makadi kita may report ta aton. Ati Dayan. Ano kaya yun? Right click, tapos exit. Right click ito. Tapos close. Exit. Oh, close and exit the same as pareho. 10-2. Okay, kayo Fem, ay sisaring nga utang lanay ha. Kay pares didihit ang patatay tamaan niyaw. Kay ate, wala niya yung bisan piso. O yan natin my friend, ka-PCO, yung ate V. Tolentino Gumban, watching. Thanks much. Eh, V, pwede ka naman makapanmati hamon. So, naman hipadis sa mi, paki-upload la. Paki-upload. Kita apps nga. Ano ini? PBS receiver. 36 minutos na, nakalabay alas 9. Ada na linya, ate Dayan. Ano itiya gagamitan, Kuya Yufem? Alright. Radyo Pilipinas Report. Yes, ate Dayan, go ahead. Yes, good morning, Ate So. Good morning, Ninang. Merry Christmas. Balita good morning. Ito natin mga viewers, listeners. Yan ang adlaw, Monday. Happy Monday morning. Yes, Ate, ito na ako rin-share syempre kay Pasko, pagpapasko naman. May pag-isumpay ito na pamaskong handog. Yan, credit ito na ating mga photos nga dati kan honorable kan kagawad Kuya Antit na karyo dida naman ha barangay 2. Pamaskong handog magbuhat hiraanon pamaskong handog para ha mga senior citizens nga na persons with disabilities or PWDs ha Poblacion 2 San Julian Eastern Samar. Ginabuhat ini hadton Biyernes December 19. Ipinaagi ito inisyatiba o paningkamot ito lokal nga buhatan hanasabi nga barangay. So inabot ha 47 nga mga senior citizens nga 19 nga persons with disabilities or PWDs adton na kakarawat na gift packs sa tikang ha barangay local government unit or BLGU ito na sabi nga barangay. Kapay naman so, kasamang Dayan. Tikang lan irapunduhan BLGU barangay? Yeah, so ate, baga annual na ini nga erage na bubuhat kay last year amo gihapon dudol umira balay-balay ibus nga nak mapicturan kay iyak an ni-receive kan tatay senior ang kami senior si didiha balay so iyak an kinarawat ini nga maaga nga pamasko ate hinlalakipan inihin bugas may ada biscuits may ada gatas tapos nga anin hiya tsokolate nga diin syempre naghataghin kalipay nga dahil mga beneficiaryos kay maagang pamas. Yes. So hindi nga tanan ini nga mga senior citizens na abotin 47 itong senior citizens nga nan 19 nga mga persons with disabilities pero particular la ini didahiton barangay 2 hiton bung tuhit San Julian. Inaita kapitan dida kasamang Dayan. Hikap, ngalimutan ko. Talaga hindi yung barangay. Tataganin barangay certification. Diri maktaga di agad ate. Wala. Ikusid nga ngay Jules lay taga dida ha, kataga dida ka na. Char. Balita, good morning ka nga da ha, barangay 2. Uyun. Ito na ating lain-lah ito na nga pamaskong handog para ito na ating mga senior citizens nga na persons with disabilities na buhat gihapon hin pandistribuer daman hin cash incentives nga certificate. Tidak lagi hapon na nasabi nga barangay nga dahil itong mga academic achievers
ito na barangay hadto nakalabay nga academic year 2024 to 2025. So ini nga mga benepisyaryo, mga estudyante ini gikan kindergarten, elementarya, ato na secondary high school nga na senior high school, tugad man aton kolehiyo nga pinasar hadton board exams. So ini nga suporta pinansyal na isusubay inhiton Barangay Ordinance number 2 series of 2022. So an ordinance providing tokens of recognition from the Sangguniang Barangay o Barangay to Poblacion San Julian to individuals, paired or group who excelled in academic, skills, and sports competitions, board, bar, and other national licensure examinations, providing mechanisms and appropriating funds thereto and for other purposes. So, panuhin ni paghatag pagkilala nga na dungog nga na itong mga kabataan haira nakabuot nga kalangtusan hadton ira pag-aram. So, di na hini nga barangay ate 45 nga kindergartens nga da senior high wala la pa kuha adton. Specific nga ihap by level pero naabot 45 na kindergartens nga da senior high aton kinarawat tig 100 pesos. Okay na naman. Sa naman nga board passer kinarawat hin 300 pesos ngan isang cum laude kinarawat hin 200 pesos. So, kuan ini, nakalabay ang academic year 2024 to 2025. So, Sana, kasamang dayan, Yes, sana i-copy-paste damay na, hiton iba pa man nga mga barangay LG. Anyways, may manira God Fund nga makukuhaanin pundo. Yes, ate. So, ini nga ordinance, sponsor din hito ng Committee on Education nga di initon chairman hinihi Kuya Antit, kagawad Antit na karyo din ito na barangay to. Maupay ini kay last year, ay nga ni Kuya Antit, baga yearly na tikahatas dama iton amount nga era again hahatag. Depende naman ito na era available nga pondo. Okay, nati kada ko madamay titira nata, tapos nati kakugihan mainihira pag kalapin mga local revenue. So, mati kada ko damay titira mahipapaangbit nga mga kalungganayan. Yes, maupay na kalipayan udog hiton mga kabataan yanto na kan mga photos credit gihapon kan kagawad iyawat ng maagang pamasko talaga kalipayan yanto na sa pahin iya 100 pesos. Iburnok. Siguro ubos na niya 100 kay ini nga distribution na hitabo ini hadton. Nakalabay nga Saturday, December 20. Tapos ang pag-distribuer naman hadton pamaskong hadog ang mga senior citizens nga na PWDs hadton Friday naman ini ating so far waray taman amo dit iba nga mga pero hanhadi ay last year may dakwat daman na kuha nga info ang barangay 3 daman nagdumara daman hira-hina pamaskong hadog pero yan na ora ko pa na hibabaruan kon buhat gihapon na rin kaparehong activity or magbubuhat pala kasi syempre pala ka 22 bahin man la niyan hitod Pasko mismo or before umabot ito New Year. So amo ini ate ton akin ma-share nga syempre kalipayan hiton mga beneficiaries maagang pamasko. Hope nga iton iba daman palibot iton aton probinsya may ada daman existing na nga mga ordinances nga nagahataghin sugad hining nga mga higayon or again papahat nga mga incentives or pamasko kapag naabot itong sugad hining nga season. Ayan, so ate, good morning na lang dahil ito na aton mga ikasi taga Barangay 2. May dito na akong may papahat nga balita, ayan ang adlaw. Salamat. Dayan Camplon, nagbabalita. Damo nga, salamat kasamang Dayan Camplon ngan chorus nga dadto natin mga mga opisyalan barangay 2 ati Dayan dida naman na bungtuhan sa
Inambong tuwan sa nulya nan paghatagin pahimudlay nga dadton mga pinalangga nga mga senior sing person with determination nan ira barangay sugadmanan paghatagin rekognasyon nga pahalipay nga dadton ira mga achievers tikang elementary nga tuha college di na nasabi nga barangay 2 iton bungtuhan San Julian. Ay, makadida man kita kan Ate Daisy. May pag-good news si Ate Daisy. As in, inuran kita yung mga good news. Pasko mang good. Ito kita, Kuya Euphem, kan Ate Daisy. Adi maupait kang isinim Ate Daisy, Ate Jennifer sa pagkalaw hita live streaming. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Ate Daisy. Uy, kasing kwatalong line. Sige, didi ka mismo para kitaan ito yung maupay nga garnat siya. Ate Daisy pa. Asya, dida, Christmas color. Di magaling na da patahap. Ay kayo, Fem, alayo na lahi ton aton close the door. Ay, ito na lahi, bunso na. Ano di day time good news, Ate Daisy? Ikaw man nagsaring nga good news, bad news or good news, kaulangan ate ato ni Pahat. Ano itong balita? Sige. So magandang Whatever. morning. Pira na la, 3 days na lang, Pasko na ha. Bawian na lang ito maupay nga tindog. Oo, ano daw na ini? Good news ba ini ate Sok? Nga nasaring manit yan nga adlaw, short day person. Ikita mo natin pinantato. Iya! Balito ano kasi Kakuha naman dapat damay. palipayan kita pero akin lang naman iniyan nakuha Kano ng naman daw information. makuntang kita damaitan pinahimungtan. Oo. Happy short day person kuno yan nga adlaw December 22nd. Hoy, it mga Para small. inhatag nga duha. Hoy, it mga small, mga terrible, nakakapuling, char. Oo. Para hit mga sugad aton nga vertically challenged. Kay Asya ko, kuno panamay. ini iton aton adlaw. Kung kuno may Ano kay acceptable by pamit na mait. Oo, maron kahit pagiging vertically challenge ko no, dako baya ko na iton bintaha. Ano nga dara nga puno kita iton energy, di ba matibaksi? Nginggo ti ay madali la kumiwa. Ano nga da naman. Oray maididioyo ni Kuya Euphem. Okay. Sa bagay nira kay mga 6-footed may nira logo din niya kuan. Okay, so balitaw ate Sok, 3 days na lapas ko na pero so far napaka maupay ito na ating sitwasyon, hindi niya Hoy probinsya. mo pa to damit Eastern panahon, Samar. thanks God. Oo, and nasa ring pa naman, nga posible waray na bagyo Oh, nga dahil ade, kay New dahil ano Year. no low pressure area ang mo monitor hit pag-asa nga posible mahurma nga TD. Sana tuloy-tuloy na in. So karuyag signon magiging marisyo ito natin kakalsadahan ate. So Yes. ito natin mamawaras ko ba daw? 'Di ba? Para makapamasya na damait nga mga plus nga mag-anihag ita dekorasyon. Uya ka nababantayan ka sa mang days, dara sigurit ka makurit panahon, it medyo siguro luwag-luwag lang nga mga natad it inadurnuhan. Ay, medyo it kasagaran nga household siguro ya dinala nakikid-join ita mga dekorasyon it mga plaza. Uy, oo, yan Ano yung ko, na-notice bangko? natin. Nakadepende na kita kung ano iton, Plaza. i-display talaga ito na atan tagsa-tagsa nga local government unit, para may ada na malaki tapasyadahan, Kaysa mag-inadurno kita at balay, sandurong ganit, sukot it kuryente. Siguro ate, so it's about being practical na Correct. din. Hit yan nga panahon, nga diri madali iton kwarta. So, maging practical na lang kita, nga nagko-cost cutting naman talaga kita. Anyway, nasa rin man nga ni iton Malacanang nga dapat i-celebrate natin. Simply, ito na aton naman Pasko, dara ka iton iba na recover palangani, tikang haton mga epekto haton mga naglabay nga mga kalamidad, bagyo, linog, nga na siguro magiging mas meaningful pa ay ito natin Pasko kung hinumdum lugod kita iton pag-share. Kung anot may ada kita bisan gaano kaguti pero nagpapaangbit nga dito natin. Ilabi na pa naman at nga nagkasishiran, char. Oo. Actually, ditungod nga meaning hiton Pasko ate Sok. And may ada ka ba napansin daman? Mamingaw nito natin kakalsadahan para hito natin mga estudyante, nakabakasyon
magbakasyon na kasi ito na aton mga estudyante and then mabalik hira dida na ito January 5 ati so para ito na aton mga high schooler pera nala didikan the Vince kay Vince amoy nagjo-duty pa para ito niya OJT pag complete haton number of hours nga requirement para haton na aton mga senior high school mga graduating class ate sok nga kailangan ni rabisan makabakasyon aton mga nag-OJT ate sok nga mga estudyante bisan kon bakasyon na unta tapos padayon naman iton eskwela nag-OJT hira kay mga requirement iton high eskwelahan kay speaking of hiton mga eskwelahan for example iton Eastern Samar State University maaron ka ba nga daiya na amuin kuan pa naka-synchronous lagi hapon hira ate sok oo iton pagsulod hininga second semester of academic year 2025-2026 karuyag sinyon waray face-to-face classes ate sok mga nagpaka-module iton hiya tapos online class ito na binubuhat across campuses pagod itiya ate sok. Oo. Ati kang painhad to nga pag Linig-linog Yes. didahaton na October. Okay. Oo, mga sugad diton So asya ini nga somehow may dadaman hini epekto ata nga diton mga estudyante. Ibagad kasi daman ate so kon igin kaka-istorya nimo iton imo professor, di ba? Oo. Iton imo igin kakaatbang pero adton na rason kasi haton Eastern Samar State University dara hiton gindudumara nga assessment iton mga structures. Kay maaram naman kita hiton nga especially din hiton main campus iton ISO nga itiba dida talaga nga mga structure gigdadaanin na. pero may kuno daman mga bago nga medyo nagpapakita daman in traces. Oo ngayon. Yes. Oo. Kay for example, ate sok dahiton College of Hospitality Management kanan hiton akon anak talaga. Diri hira talaga pwede kung matuhiton era building ngayon haton era mga classroom kay may ada talaga didto mga kuan na mga cracks. So diri pwede i-risk iton kinabuhi iton mga estudyante. So padayon pa iton structural integrity evaluation hiton na ato naman mga engineers dida naman hita mga campus iton Eastern Samar State University pero somehow ate sok da kagadaman nito niya bentaha kay makakatipid ka daman for example para ito naton mga estudyante kung may adala signal internet dito ito ni era lugar pwede lahira iton nga ni nga kay online man tapos module makakatipid naman hira kay diri nira kailangan kada adlaw masingad to high eskwelahan o diri nira kailangan masingad to iton eskwelahan iton ira nala contact nga dito nira mga professors pinaaghin nga group chat. Anyways, pag college ka na, establishado na may titon imo learning habits. Oo. Correct. Pag-schedule, pag malakatang post, iti mga trabahoon high school. Oo. Tapos yan, yan ang December. Pira na daw ito ira pasok na laparito natin mga government workers, bisan pa ito natin mga estudyante. Tulo na lada kadlaw, ati sok, Iyan na. 22, 23, and 26. Okay. Asya na light. The rest, suspended na ito work. Okay, Itong holiday, mga- may 30. Okay. Basta, kung late siya dida, iton may ada pasok, yan ang adlaw, buwas, ngahin, ika-26. The rest, suspended na yung, yung mga klase, holiday na iton hiya. Kau pa'y nira, ate Sok? Sana all na lang kita. So, balitawan aton iba ating nga balita, buwas na lang Ayaw daw kasi... ang pagsana all kay mamito, kay waran mag-aringasa. Charot. Pero balita hikita nakaabri ito natin istasyon nga dahiton ka Oo. December 31 kasi hikita iton magiging surok iton impormasyon para hiton mga balita tikang din hiya aton hapagalin susunod ta hiton magiging sitwasyon selebrasyon hiton Pasko nga daan hiton pagtapo hiton New Year. Okay. So ate so Wait, kasala yung good news, upaya nga, di may tada mababahaw. Oo, di rin mababahaw, buwas sige. na lang adlaw. Oy, Okay. basta may good news sila yan, tikang kanya papasu. Balik kayo ate so. Damo nga, thank you, kasama nga Daisy. Upayat nagatubang kita, kinita and beauty ni Ate Daisy. Di ba ako yung gabgab, beautiful him Ate Daisy. Kahit kan gabgab lain, gwapo, magdiunano kapahit tiyopim ka gwapo, hiya papa, good luck. Nga di naman kita, ito, speaking of gwapo, simpa ako. Adi aton makakampang, hiyo Kuya Vance Diskaya. Pabuhatan kitahin mga balbita. So, unang tain na Vance nga pagtaga pamasko nga balita. Hey Vance Diskaya,
Senior High School Grade 12 Vince, Opo. sa ESNCHS Eastern Samar National Comprehensive High School nga nagwo-work immersion didi po ito ni stasyon DYS Radyo Pilipinas Boronga Nadia Ton Convince Balita. Ito pagtaga pamasko handog han BLGU San Julian nakarawat han mga senior ngan PWD sa dian detalye tikang Convince. Radyo Pilipinas. Report. Nakakarawat ang mga senior citizens ng persons with disability or PWDs ang pamaskong handog ha Poblasyon 2 San Julian Eastern Samar din dumara don Biyernes December 19, 2025 ipinaagi hiton inisyatiba og paningkamot han lokal nga buhatan han nasabi nga barangay. Inabot ha 47 nga senior citizens nga 19 persons with disabilities ang nakakarawat hin gift packs di kang ha barangay local government unit or BLGU ha nasabi nga barangay. An maagang pamasko ininlalakipan hin bugas, biskwit ngan gatas di naghatag hin kalipay han mga benepisyaryo han San Julian. Tikang ha-report nga sinurat ni Ma'am Dayan Camplon para sumatestihanon Vince Diskaya nagbabalita. Karugangan pa nga balita tikang Convince, balita national pasahero nga naglaksi pagtagabumba pinahawasa na iya Terminal 3. Radyo Pilipinas. Report. Usa nga pasahero nga mabiyahe kunta pa Singapore, inpinalusa da iya flight katapos maglaksi mahitungod da bomba ha security screening han na iya Terminal 3 ha Pasay City didahan Sabado nga aga Disyembre 20. Dayon nga nagresponde ang PNP Aviation Security Group o pudan AOD or angan K9 unit para mag-check han bagayan pasahero. Nagkumpirmar nga waray bomba or bisan ano nga mga peligroso nga gamit ha iya bagahe. Bisan kun waray aktual nga tarhog, nagdesisyon ng airline nga diri magreklamo pero na offload gihapon hiya tikang habiyahe og ginhimo nga partehan blocklist para ha mga masunod nga flight. Iginpuntuhan Aviation Security Group nga istrikto ang polisiya kontrahan mga laksi og pahayag nga may kalabutan ha bomba at suludhan airport agud masiguro ang seguridad. Nanawagan ng mga otoridad ha publiko nga likayan ang bisan ano nga bomb joke ha airport kay pwede magresulta ha kanselasyon han biyahe, investigasyon ug posible nga pag-atubang ha balaod. Tikang report nga sinurat ni Sir EJ Lazaro para sumatestihanon Vince Diskaya nagbabalita. Da mga Tancho Benz, yes, bawal itit nga mga itsa frank nga kung taloy pang karisyuhan. Adi naman, magawas naman kita nga tuha lang yaw, shooting at tavern, Johannesburg, siyam namatay nga napulo. Ang nagkasasamaran, balikan ta, ang detalye tikang Convince Diskaya. Radyo Pilipinas. Report. Siyam nga tawo ang namatay nga napulo ang nagkasasamaran, hausa ka shooting hausa nga tavern hagawasan syudad han Johannesburg, South Africa durante han aga nga oras han Domingo, sumala ang mga pulis. Pasigi ang pagpatrol han mga opisyal para agud matudyan ang 12 nga suspek samtang waray klaro nga motibo para han atake. Nahitabo ang insidente han alaunan kaagahon nga Berkesdal o sa nga township sa southwest han Johannesburg. Sumalahan South African Police Service, 12 nga suspek ang nabiyahe habusang nga kombi ug silver nga sedan nga nag-open fire ang mga patrons han tavern ug nagpadayon ang pagpusil bisan naandar ang sarakyan. Nanginginahanglan ng mga polis in impormasyon tikang nga mga saksi nga ng African usa pinakataas ang murder rates kada tuig. Umabutin 20 katuig ang pagataas ang murder rate nga nagpapakita nga may ada usa nga napatay hanasod kada 20 minutos sumala quarterly police crime statistics tikang 2024. Para sumatestihanon Vince Diskaya nagbabalita. Eto, nga di naman kita kay sports. May didibalita Vince, 33rd Southeast Asian Games official nga nagtapos. Radyo Pilipinas. Report. Sa isang makulay na pagtatapos ng 33rd Southeast Asian Games sa Maraha Mangalya Stadium, pinangunahan ni Amor Marshall ang Team Pilipinas bilang flag bearer sa closing ceremony noong Sabado ng gabi. Ipinakita ng mga atleta ng Pilipinas ang kanilang husay sa kompetisyon na nagtapos ng kabuang medalya ng 50 gold, 73 silver at 154 na bronze. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang Thailand ang nagwagi bilang overall champion na may 233 gold medals, 154 silver at 112 na bronze.
Sa kabila ng pagkatalo, nagbigay ng inspirasyon ng Team Pilipinas sa kanilang mga tagahanga sa pamamagitan ng kanilang mga tagumpay at dedikasyon. Inanunsyo rin na ang Malaysia ang magiging host sa susunod na SEA Games sa 2027 na nagbigay ng pag-asa at excitement sa mga atleta at taga-suporta. Patuloy ang laban ng mga Pilipino sa larangan ng sports na nagtataguyod ng pagkakaisa at pagkakaroon ng magandang kinabukasan na para sa bansa. Rumaratsada para sa Sports Balita, Vince Diskaya, gwapo na tulang bahid na anomalya. Ganor! Ano daw like Vince, kanino ito na host country, siya talaga itnamumayag pag-hit medalya, labi na hit gold. Babe, kayan, favoritism, nagtatanong lang. Nga di naman kita pag taga-showbiz. Eto, bubuligan na kinim ka na diyakin na sunap, pinamang pag taga-showbiz kay forgets na him Lola Bells. Angelica Panganiban, ngan San Joe, ano niya? Marudo. Marudo. Tampok ha, MMFF 2025, balikan tahi, Vance, parahan detalye. Radyo Pilipinas, report. Sa taong ito, muling umangat ang mga bituin ng pelikulang Pilipino sa Metro Manila Film Festival 2025 kung saan tampok ang mga natatanging pagganap ni Angelica Panganiban at Zanjo Marudo sa kanilang entry na Unmarry. Ang pelikula ay tumatalakay sa masalimuot na kwento ng pag-ibig, paghihiwalay at pagtanggap na talagang umantig sa mga puso ng mga manonood. Sa kanilang mga as in complicated. Opo, sa kanilang mga makabagbag damdaming eksena, nahikayat ang publiko na purihin ang kanilang galing sa pag-arte na nagpatunay sa kanilang katanyagan bilang mga premyadong aktor sa industriya. Isang espesyal na bahagi ng pelikula ang pagganap ni Zach Sibog na gumanap bilang anak ni Angelica at Zanjo. Sa kanyang litrato makikita ang tatlo na nagbabahagi ng ngiti at saya na nagpapakita ng kanilang magandang samahan sa likod ng kamera. Pinaabot ng mga tagahanga at kritiko ang kanilang mga papuri hindi lamang sa kwento kundi pati na rin sa mahusay na chemistry ng tatlong artista. Tila nagbigay ng inspirasyon ng Unmarry sa mga manonood na nagpapatunay na ang pagmamahalan at pamilya ang tunay na kayamanan. Kilig and fun, always number one. This is Vince Diskaya, your showbiz kachika. Pisarit mga complicated nga relasyon, andyan ang pagpapakita ng pagmamahalan, ano dida? Antarsagsa nga mga pamilya. Guys, da mga salamat sa Vince Seson. Ila pagtuturo himuhin damo dito nga mga balita. Ilabi na aton kanan mga bagets, aton sports, nganhan. Showbiz. Para rabat aton ni mo mga Lola Bells, ngan Lola Bells. Balitaw, damo nga tansyo, Vance Diskaya, sahiton, mga nagwo-work immersion, dito ni stasyon, DYS, Radyo Pilipinas, Borongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Regards sa ka partner? Josh Romero. Yes, Josh, miss ka nam didi. Salamat. Tansyo ha. Tahalahu, ipinaagihat nga mga pambagets nga balita. Yaman ko Kuya Yupin, hinway natin nakakaisa ng bagets. Kaya tinatapunan kita patapon. Balitaw daw mga thank you nag-join natin na live streaming. Antunan Mati Radyo. Ngan syempre, paki-download ha. Anton apps nga PBS receiver. At may mga loaded dyan. Kung bisibisihan ka mo, diri makakatutok hit live streaming. Wala, paki-download na la. Dahil itong Play Store o Apple Store. Diri hiya nakaon talaghin mga bytes. Balitaw, buti leti espasyo kinahanglan. Diri diri papaulan itayo cellphone. Going techie. Ito ni istasyon, DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan, nga ni tanan, nga mga istasyon, ay PBS, Bos nga Pilipinas. Ang aran po ito naman ni Sam, kanati Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tekyud, kan Kuya Buboy, nga syempre natin din ka partner, ni Engineer Coach Yufem. Nangaran po adto natin mga naging kausay ati Daisy.
Ate Pentangs nga dan mga taga Barangay 2 San Julian adto niyo pamaskuhan kan Ate Daisy daman nadto niya good news nga ato na abangan sunod nga aton pagka-reunion at sumat istihanan so permi kang pagwa-watch pan mamati tayo radyo. Syempre yan mga iging padangat liwat nga balita ni Vance. Thank you, Vance. Yan na natin naging surukin mga balita. So, gandi din ging kakabisihan na lokal nga pamunan ng syudad ng Borongan. Yan na natin tinitin paugan. Ang sanggo niyan pang nungsod ang syudad ngayon na liwat. Nagkakamayda. Hiyan na sesyon. Salamat nga daton Secretary and Kuya Abel. Ang palutan na nga aton source ang mga balita. At isok po, hasta nga sunod nga gayon, magkakaroon pa kita ng anaton pangimbitar at sumat istihanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.